now. Higit na responsibilidad naming dalawa ni James is our responsibility to be good parents to baby James. And that means being on our very best behavior towards each other. Exactly a week ago, matapos niyang sugurin ang pinaghihinalaang karelasyon ng asawang si James Yap, isang maaliwalas na Kris Aquino ang humarap sa Star Talk kamakalawa. Nalagpasan na nga kaya nila ni James ang pinakahuling unos na sumubok sa tibay ng kanilang pagsasama? Hindi mo naman pwedeng sabihin na totally okay, but I think ang pinaka-importante doon is may commitment kaming dalawa to make it okay. Hindi naman kami ever tumigil sa pag-uusap. It's just that I think kinailangan lang maunawaan niya ng husto kung saan nanggaling yung mga hinanakit ko. Earlier this week, lumabas sa ilang tabloid columns ang umano'y paghahanap ni James ng bagong kondong malilipatan. Kasunod na rin ito ng ginawang pag-aal sa baluta ni Kris noong weekend. Sa taping ng Family Feud noong Webes, kung saan naglaro ang mga kapatid niyang sina Ballsy at Pinky, the TV host dispelled rumors na maghihiwalay na sila ng tirahan. Ano lang, 2 nights lang kami doon sa sister ko na nakistay doon. Kasi nakakahiya din naman talagang makitira. We have a very good family friend who lent us his unit at the fort for 1 month dahil hindi ready yung unit namin. Kasama naman namin si James doon. Magkasama naman kami ngayon, kaya lang, pinapunish ko pa siya ng konti. Hindi, yun lang. Hindi, pero maayos naman na. Sinisikap namin na maging maayos ang pagsasama namin. We keep praying. We keep giving both of them our support. We love both of them wherever they'll be happy. Pinagdadasal talaga namin. Sa column ng entertainment editor at Star Talk host na si Ricky Lo noong Martes, iginiit ni James Yap, and we quote, "I have never cheated on Kris. I have never been unfaithful." Unquote. May mensahe ba ang TV host sa mga avid fans ng kanyang asawa? Magaling na player ang asawa ko, kahanga-hanga, maganda katawan, pang MVP, oo. So, it's up to James. He knows what he can lose. Nakikita namin siya everyday, so okay naman siya, upbeat siya, very positive siya, very very humble siya by nature, and madali naman siyang lapitan, so wala naman na kami nakikita sa kanya na nag-worry siya or anything like that. Mabait naman si James, so he has nothing to worry about. Nakikinig naman siya, at saka very patient person naman siya. Hindi naman kami nakikialam kung hindi sa mga galing sa kanya. Pero siya mismo naman yung magte-text or tatawag. Madali naman kausap. Samantala, umaasa naman si Kris na tuluyan na ring magkakaayos ang kanilang pamilya at ang pamilya ni Mayan Austria. Humingi na rin aniya ng dispensa sa nangyari ang nakababatang kapatid ni Mayan. I think I've said everything I wanted to say. So siguro, tapos na yon as far as I'm concerned. Unless of course, syempre kung may balak pang guluhin ng asawa ko, ibang usapan yon. Pero siguro naman, pinaramdam sa akin ni James na mahalaga ako sa kanya. So, ang importante ngayon talaga is that kung meron man mga ganyang sitwasyon na darating, alam na niya how to react, di ba? And it's really up to him to make the most of that situation. Off now. Siguro ako yung tao na pag confrontations, I really fall apart. Hindi ko masasabi na nandaya ka or may binayaran ka. Patindi na ng patindi ang kompetisyon sa Starstruck Season 5. Ang 8 natitirang survivors nagkakapersonalan na. Sina Diva at Rox, lumalala na nga ba ang bangayan? Siguro ako yung tao na pag confrontations, I really fall apart. Na medyo na-hurt po ako talaga. Si Enzo, kinumpronta si Rocco. May kaya kami or may mga kilala. Yun lang ba yung threat sa akin and does it hinder our friendship also? Hindi ko masasabi na nandaya ka or may binayaran ka. Si Ian, naiinis na nga ba kay Steven? Pag makita ko siya tapos hindi pa siya nakalagay sa bottom 3, parang nakakainis talaga kasi ako talagang nahirapan ako. Sina Sarah at Nina, naglaglaga na? Nasasaktan po ako.
pinupuri nila ako. Tapos, ewan ko, close na close kami. Nahirapan ako sabihin yun. Yun nga, lagi kami magkasama, pero ayoko kasi ibase sa... Harap-harapan ang sitahan. Isang matinding kumprontahan ang magaganap mamaya sa original reality-based artista search ng bayan, Starstruck 5. Nakita nyo? Mukhang ma-intriga yung episode mamaya ng Starstruck. Ano ba ang dapat naming abangan, mga kids? Mamaya po abangan nyo mga kapuso ang Starstruck 5 kasi Survivor Face-Off na. Sa nakita nyo nga kanina, isa-isahin namin sasagutin at harapin ang mga issues among us. So mga kapuso, harap-harapan na po yan. And so? At mamaya rin po, mapapanood nyo ang sarili naming music flick. Itong music flick ay idinirect ni Direk Mark Reyes. Yes. Kaya, Nina. Makakasama po namin sa music flick na yan, sina Miss Yasmin Curdy at Paolo Avellino. Abangan ninyo po yan. Steven. After po dito sa Star Talk, we're going to SM Fairview for our live mall show, so please catch us there. Okay, Rox? It's free po. Libre po yan. Walang bayad. So, sa lahat ng gustong makakita sa amin ng personal and up close, sugod na kayo sa SM Fairview. Okay. And tomorrow, Sunday, live na naman po ang Elimination Night sa Studio 5. Pagkatapos yan ng Caps Amazing Stories. Sigurado pong may isang magpapaalam sa amin bukas kasi po nagamit ng Factor 2 or Power of the Council. Kapag na bottom 3 sina Ian at Nina, siguradong may automatically elimination tomorrow. Okay, Factor 1. Okay. And everyday po, abangan ninyo po kami sa Starstruck Shoutout. Sa umaga po bago mag-eat bulaga, sa tanghali po sa Drama-Rama sa hapon, at sa gabi naman po sa GMA Talababad. Mondays to Fridays po yan, Starstruck Shoutout! Okay, mga kaibigan, huwag nyo kalilimutan. Mamaya, nako, ay yung in-announce nila lahat yan. Abangan nyo sa Starstruck. Thank you, kids. At narito, mga kaibigan, Cherise and Pacboy! Chika! From Taleba, Rayan, TJ Trinidad, Love Team, isasunod sa Dear Friend. At confirm yan mismo ni Rian sa Twitter niya. Kaya naman sa first taping nila ng Dear Friend, ever present, Chika! Pika! Sa dami ng projects na ginawa na namin ni TJ together, dito nila makikita kung finally mag-end up kami together o hindi. Kasi sa lahat ng project namin together, hindi kami. So yun. Baka eto na yung chance namin ni TJ, di ba? Hoping, hehehe, ano ba ang tingin ni TJ kay Rian? She's very nice. She's very nice. We get along very well. Mabait siya, very professional. Tsaka dedicated siya sa trabaho niya, which is good. So, and she's grown a lot since we first started sa The Promise. How professional? Well, TJ, in case if ever na ma-feel mong bet mo nang ligawan si Rian, huwag mong bigyan ng chocolate, ha? Kasi maski na favorite niya ito, baka mabyudo ka ng di oras dahil mataas ang blood sugar niya. Tesoro pa to, Yung blood sugar ko, 136. 136, umagang-umaga, wala pa akong kinakain. So parang lahat kami, wow, normal ba yan? Sabi ni Miss Pinky, hindi yan normal. Sabi ko, nakakain niya ng chocolate. Up later! Bakbakang Manny Pacquiao at Dos Quixote, wala ng orungan. Ang detalye ng pinananaibikang laban, abangan! Up next! Inaatyuhin ng murder suspect na si Jason Eibler na sina Marlene at Freddy Aguilar. Magsasalita na dito lang sa Star Talk. Up next! Alam mo, kung tatanungin mo kung normal, hindi ako normal eh. So, hindi rin normal ang mga anak ko.